Mga kaibigan, ang ating pagtalakay ay kaugnay pa rin po sa aming paggunita sa kaarawan ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na sugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw. Kapatid na ron, napakatibay po ng ating pinagbabatayan ng mga patotoo ng Biblia sa pagkilala sa kahalalan ng kapatid na Felix Y. Manalo bilang sugo ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito. Mga kaibigan, malinaw na pinatutunayan po sa pamamagitan ng katuparan ng mga hula o paunang pahayag na nakasulat sa Biblia na tumutukoy po sa kanyang kahalalan. Bagaman marami na pong tumanggap at sumampalataya sa atin pong pinaninindiganan, kapatid na Dan, na ang kapatid na Felix Y. Manalo ay sugo po ng atin pong Panginoon Diyos, ay pilit pa rin po itong tinututulan ng marami. Sinasabi po nila na hindi raw po ang kapatid na Felix Y. Manalo ang kinatuparan ng mga hulang nakasulat po sa Biblia na atin pong sinasampalatayanan. Kaya sa gagawin nating pagtalakay ngayon, kapatid na ron, ay sasagutin natin ang ilan sa kanilang pagtutol at pagtuligsa. Kapatid na ron, alin po ang isa sa mga hula ng Biblia na pinagbabatayan natin ng ating pananampalataya na ang kapatid na Felix Manalo ang siyang sugo ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito? Ang nakasulat po sa Isaias 46:11. Ang mga tumututol po ay nagtuturo na ang katuparan daw po ng binabanggit sa hulang ito na ibong mandaragit ay si Ciro na naging hari po ng Persya at hindi po ang kapatid na Felix Y. Manalo. Dahil malinaw naman daw po na mababasa ang pangalan ni Ciro sa Isaias 46:11 ng Saling The Living Bible. Mabuti, kapatid na ron, mga kaibigan, ay basahin po muna natin ang Isaias 46:11 mula po sa nabanggit na salin ng Biblia, itong The Living Bible, sa pagkakasalin na po sa wikang Filipino. Ganitong nakasulat dito po sa Isaias 46:11. Aking tatawagin yaong mabilis na ibong mandaragit mula sa silanganan, ang lalaking si Ciro mula sa malayo, at siya ay darating at susundin ang aking utos, aking sinabing gagawin ko at aking isasagawa. Mga kaibigan, marahil ay napansin po ninyo na sa saling ito ng Biblia, The Living Bible, ay tuwirang sinabi na si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit. Ito po ang isang dahilan, mga kapatid na ron po. Kaya napagkamalan po ng iba na si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11. Kapatid na Dan, sa lahat po ba ng salin ng Biblia ay mababasa po ang pangalan ni Ciro sa talata? Hindi po, kapatid na ron. Mga kaibigan, ang totoo kahit po sa alinmang matatandang manuskritong Ebreo ay hindi po mababasa ang pangalan ni Ciro sa Isaias 46:11. Kapatid na Dan, bakit po kaya nakalagay ang pangalan po ni Ciro sa saling ito? Kapatid na ron, sapagkat ayon na rin po sa mga nagsalin ng translation na ito ng Biblia, ang sabi po nila, this book is a paraphrase of the Old and New Testaments. Para na rin po sa kapakanan ng ating mga ginigiliw na viewers, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang paraphrase? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa English-Tagalog Dictionary. Dito po sa page 712 ay ganito po ang ating mababasa. Paraphrase, magpakahulugan, pakahuluganan sa ibang pangungusap, pakahulugan, pagpapakahulugan sa ibang pangungusap. Kapatid na ron, mga kaibigan, ayon po sa English-Tagalog Dictionary, ang salitang paraphrased ay katumbas ng magpakahulugan o pagpapakahulugan. Kung gayon po, mga kaibigan, ang mga nagsalin po ng The Living Bible ay nagbigay lamang po ng kanilang sariling pagpapakahulugan sa mga sinasabi po ng Biblia. At doon nga po sa preface ng saling ito ng Biblia ay inaamin po ng mga nagsalin na may mga panganib sa paraphrases. At sa kanilang pagsasalin ay ginagabayan sila ng kanilang pansariling paniniwala. At dahil nga po, kapatid na ron, ang paniniwala nila ay si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11, kaya inilagay po nila o isiningit po nila sa talatang ito ang kanyang pangalan. Mga kaibigan, tandaan po natin,
ang pangalan po ni Ciro sa talatang ito sa Isaiah 46:11 ay hindi po bahagi ng banal na kasulatan, kundi idinagdag lamang po ito ng mga nagsalin ng The Living Bible dahil iyon po ang kanilang paniniwala na tinutukoy ng talata. Kapatid na Dan, ang isa pa pong inaakala po ng iba na dahilan kung kaya sinasabi po nila na ang hinuhulaang ibong mandaragit sa Isaiah 46:11 ay si Ciro ay sapagkat ang nakasulat daw po sa Biblia na isinali ng paring Katoliko na si Ginoong Jose Abreu ay yun daw pong pariralang ibong mandaragit ay sagisag daw po ni Ciro na sa watawat niya at ng kanyang mga kahalili. Ganito po ang mababasa po natin sa footnote. Pakinggan po natin. Tala baba. Footnote ng Isaiah 46:11 ni Jose C. Abreu. Ibong mandaragit, sagisag ni Ciro. Ito ay nasa watawat ni Ciro at ng kanyang mga kahalili. Mga kaibigan po namin, tangi po rito, malinaw daw po na ang binabanggit na ibong mandaragit sa Isaiah 46:11 ay mula sa silanganan. Si Ciro po, kapatid na Dan, batay po sa Ezra 1:1, ay naging hari ng Persya. Dahil ang Persya daw po ay nasa silangan, kaya gumawa po agad sila ng konklusyon na si Ciro po ang tinutukoy sa Isaiah 46:11. Mahalaga muna na malaman natin, kapatid na ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, saan po ba naroon ang bansang Persya? Saang bahagi po ng silangan ito matatagpuan? Basahin po natin dito po sa isang aklat na pinamagatang Oriental Heritage, The Story of Civilization, Part 1. Ito po isinulat ni William Durant. Ganito ng ating mababasa sa 352 at sa 356. Ang Persya ang naging Panginoon ng Media at naghanda upang maging leader ng buong malapit na silangan. Ang mga Persyano ay tila ang pinakamakikisig na tao ng sinaunang malapit na silangan. Kapatid na ron, mga kaibigan, ang bansang Persya po sa matandang heograpiya, ito ay tinatawag po noon na malapit na silangan o Near East. Sa makabagong panahon po, mga kaibigan, ang Persya na tinatawag po ngayon na bansang Iran ay nasa gitnang silangan o Middle East. Kaya po, ngayon pa lamang ay natitiyak na po natin, kapatid na ron, mga kaibigan, na hindi po wasto ang pagkaunawa ng mga nagtuturo at naniniwalang si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaiah 46:11. Saang bahagi po ba ng silangan magmumula ang tinutukoy na tao na ang kanyang gawain ay itinulad sa ibong mandaragit? Basahin po natin itong nakasulat. Pakinggan po ninyo ang Isaiah 46:11. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Mga kaibigan, kapatid na ron, ang binabanggit po na ibong mandaragit ay magmumula po sa silanganan. Literal po bang ibon ang tinutukoy? Hindi po, mga kaibigan. Kundi ayon po mismo sa ating Panginoong Diyos, ang sabi niya, tao na gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Kapatid na ron, mga kaibigan, kung ang tinutukoy po na ibong mandaragit mula po sa silanganan ay siya rin pong tao mula po sa malayong lupain, kung gayon po, iisang direksyon po ang pagmumulan. Silangang malayo o malayong silangan. Kapatid na Dan, baka ito rin po ang katanungan ng mga ginigiliw po nating taga-subaybay. Ang bansang Pilipinas po ba ay bansang nasa malayong silangan? Sa aklat po na pinamagatang A Short History of the Far East, mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Ito po'y isinulat ni Kenneth Scott Latourette. Ganito po ang ating mababasa. Dito naman po sa page 290. Ang Pilipinas ay bahagyang naimpluwensyahan ng kultura ng Europa. Sa ilalim ng pagtuturo ng mga Kastila, ito ay naging kaisa-isang bansang Kristiyano at pinapaging Europeo sa malayong silangan. Kapatid na ron, nasagot na po ang katanungan po ninyo. Sana po narinig po ninyo, mga kaibigan. Ayon po sa may akda ng isang aklat kasaysayan na binasa po namin,
ang Pilipinas po ang naging kaisa-isang bansang Kristiyano sa malayong silangan. Sa makatwid po, kapatid na Ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, dito po sa bansang Pilipinas magmumula ang hinuhulaan sa Isaias 46:11 na taong isinugo ng Panginoong Diyos na ang kanyang gawain ay itinulad po sa ibong mandaragit. Mga kaibigan po namin, natupad po ito sa katauhan ng kapatid na Felix Y. Manalo at hindi po kay Ciro na naging hari po ng Persya. Kapatid na Dan, sa bahaging ito po ng pagtalakay natin ay marami na po tayong mga katanungang nasagot. Opo. At may mga sasagutin pa po tayo. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang tinatalakay po namin kanina ng kapatid na Dan at pinatutunayan po mula po sa pagtuturo ng Biblia ay hindi po si Ciro ang tinutukoy sa Isaias 46:11 na ibong mandaragit. Sa unahang bahagi po ng aming pagtalakay kanina ay ipinakita po ang pagkakaiba ng dakong pinagmulan ni Ciro at ng binabanggit na ibong mandaragit. Kapatid na Dan, tangi po sa dakong pagmumulan. Ano pa po ang lalong nagpapatunay na hindi po talaga si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11? Kapatid na Ron, mga kaibigan, patuloy po nating sangguniin ang mga banal na kasulatan. Basahin po nating muli ang Isaias 46:11. Itutuloy po natin ang pagbasa hanggang 12 at 13. Ganito po ang ating mababasa. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob, na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat, at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kapatid na Ron, paano po ipinakilala sa hula ang uri ng mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos sa taong ang gawain ay itinulad sa ibong mandaragit? Narinig po ninyo ang sabi po sa hula, inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Tandaan po natin ito, mga kaibigan, dahil mamaya po, kapatid na Ron, ay tatalakayin pa po natin kung ganito ba ang uri ng mga tao na pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos kay Ciro, mga tao bang malayo sa katwiran? Kaya ano rin po ang sinasabi ng hula na gawaing gagampanan ng sugong itinulad sa ibong mandaragit? Siya po, kapatid na Ron, ang sabi ng Biblia ay kakasangkapanin upang ilapit ng Panginoong Diyos sa kanila ang katwiran at sa gayon po ay magtamo sila ng kanyang pagliligtas. Mga kaibigan po namin, kung babasahin po natin ang nakasulat sa Roma 1:16-17, ang katwiran po na siyang ilalapit ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ibong mandaragit ay ang ebanghelyo o mga salita po ng Diyos. Sa makatwid, kapatid na Ron, mga kaibigan, ang tinutukoy po na sugo sa Isaias 46:11 ay mga ngaral ng ebanghelyo o ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya bibigyan din po natin uli, kapatid na Dan, sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay na ang kapatid na Felix Y. Manalo po at hindi si Ciro na naging hari po sa Persya ang ibong mandaragit na hinuhulaan sa Isaias 46:11. Tama po yun, kapatid na Ron. Talagang hindi po maaaring si Ciro ang kinatuparan ng hulang ito dahil hindi naman po kailanman naging gawain ni Ciro ang mangaral ng ebanghelyo. Si kapatid na Felix Y. Manalo po ang gumanap ng banal na gawaing ito. Kapatid na Dan, ano pa po ang lalong nagpapatunay na talagang hindi po maaaring si Ciro ang tinutukoy po sa Isaias 46:11 na taong isinugo sa mga taong nasa malayo sa katwiran? Sino po ba ang pinagsuguan kay Ciro? Kapatid na Ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ayon po sa ikalawang Kronika 36:22-23, isinugo po ng ating Panginoong Diyos si Ciro sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Ano po ba ang layunin ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos sa Kanya sa mga Israelita o sa mga Hudyo? Upang maitayong muli ang templo ng ating Panginoong Diyos sa Jerusalem
na siya noong kabisera ng Huda. Ang tanong po marahil ng atin pong mga taga-subaybay, ang mga Hudyo po ba ay taong malayo sa katwiran? Mahalagang masagot yan, kapatid na ron. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Ang babasahin po namin ay pahayag ni Apostol Pablo na nakatala dito po sa Roma sa 3:1 hanggang 2. Ganitong ating matutunghayang nakasulat. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa paghahalas? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Kapatid na ron, sana po ay napansin ng ating mga taga-subaybay ang pahayag po na ito ng Biblia. Ibang-iba po ang uri ng mga taong pinagsuguan kay Siro sa uri ng mga taong binabanggit sa Isayas 46:11 na siya namang pinagsuguan sa ibong mandaragit. Sa makatwid po, ang mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos kay Siro, na ito nga po ang mga Hudyo, ay hindi po malayo sa katwiran. Paano po sila magiging malayo sa katwiran, kapatid na ron? Gayong sa kanila nga po ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga salita. Nasa kanila na po ito, kaya hindi na po ilalapit sa kanila. Tama po kayo. Kaya mga giniginiw po naming taga-subaybay, isang malaking kamalian po na iturong si Siro ang hinuhula ang ibong mandaragit sa Isayas 46:11. Ang isa pa pong katunayan kung babasahin po natin ang nakasulat sa Roman 9:4, sa mga Israelita ibinigay ang pagkukupkop, ang kaluwalhatian, ang mga tipan, ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at ang mga kapangakuan. Tama po yun, kapatid na ron. At batay nga po, mga kaibigan, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay sa mga katangiang iyan na taglay ng mga Hudyo o ng mga Israelita, hindi po maaaring sila ang tinutukoy na mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos sa taong ang gawain ay itinulad po niya sa ibong mandaragit na binabanggit sa Isayas 46:11. Mga kaibigan, sinasampalatayanan po naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang kapatid na Felix Y. Manalo ang katuparan ng ibong mandaragit sa Isayas 46:11 sapagkat tiniyak po sa hula ang dakong pagmumulan at uri ng mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos sa tao ng gawain ay itinulad sa ibong mandaragit. Si kapatid na Felix Y. Manalo po ang gumanap ng banal na gawaing ito. Alam niyo po, walang katotohanan ang sinasabi nilang ibong mandadagit. Hindi po tinutukoy ay si Felix Y. Manalo o maging si Cyrus man, the King of Persia. Hindi po sila ang tinutukoy na ibong mandadagit. Base po sa kasulatan, ang katotohanan ay ituturo po sa atin. Sa pamagitan po ng kasulatan, ito po ang binabanggit dito sa talatang ito. Muli nating basahin ang talatang iyon. Anong sinasabi po dito sa mga sulat ni Isayas? Isayas 46:11. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan, sa malayong lugar, at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Isasagawa ko ang aking mga sinasabi at plenano. At ito po'y katuparan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sa mga taong ito na nag-aangkin na sila daw yung ibong mandaragit. Hindi po si Felix Manalo at hindi rin po si Cyrus, the King of Persia. Ito po ang paliwanag. Ang hula po na tinutukoy na walang ibang sugo kunding tinutukoy po ay si Hesukristo. Basahin po natin dito sa Juan 17:3, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. Walang ibang isusugo ang Ama maliban sa kanyang anak na isinugo. Hindi po ang tinutukoy na ibong mandaragit ay si Felix Y. Manalo o maging si Cyrus, King of Persia. Ang tinutukoy po na ibong mandaragit
na sugo ng Diyos ay walang iba kundi si Hesukristo. Basahin din natin ang Juan 17:8, sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga itinuro mo sa akin, at tinanggap naman nila. Sigurado silang nagmula ako sa iyo, at naniniwalang silang isinugo mo ako. So si Kristo po ang isinugo ng Ama at pinanawalaan ng kanyang mga alagad. At basahin din natin dito sa 17:23, nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin, para sila'y lubos na maging isa, sa ganoon ay malaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako, at malalaman din nilang minamahal mo ang mga mananampalataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. So walang ibang isinugo kundi si Kristo. Ang katuparan po dito po sa Isaias 4:11 ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang patunay dito sa mga talata na ating babasahin. Walang ibang tinutukoy na sugo na kung saan ay magdadala ng ebanghelyo ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Hesukristo. Basahin natin sa talata ng Marcos 1:1. Ang pasimula ng ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. So malabo pong mangyari ito kay Felix Manalo, ganun din kay Cyrus the King of Persia. Ngayon, nakita natin ang katotohanan na ang sugo ay yung anak ng Diyos na walang iba, si Hesukristo po. Siya po ang nagpasimula ng ebanghelyo na dala-dala ng ating Hesukristo. At yan po ang katotohanan na ating maririnig sa kasulatan. At basahin din natin itong Juan 6:29, sumagot si Jesus, ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. So walang ibang sugo, hindi po si Felix Manalo ang sugo, hindi rin po si Cyrus the King of Persia. Ang sinasabi ng kasulatan ay si Hesukristo. Siya po ang isinugo ng Ama na magdadala ng ebanghelyo. Siya po ang nagturo ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos Ama. At basahin din natin sa ibang salin, ASND. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaias tungkol sa sinasabi ng Diyos sa kanyang anak. Ipapadala ko ang aking mensahero, mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Malinaw po, natupad po sa sulat ni Propeta nang tinutukoy po na sugo, no, ay matutupad ay kay Hesukristo na anak ng Diyos. Iyan po ay natupad na sa panahon po ni Hesukristo. Yung sinasabi po dito sa sulat po ni Propeta Isaias. Yan po ang malinaw na ating sinasabi, tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Sa isang salin, basahin din natin, na tumatawag ng ibong mandarakit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking panukala, akin namang gagawin. So si Kristo po ang katuparan sa sulat ni Isaias. Kung babalikan po natin ang ganitong kasulatan na nabasa po natin dito sa isang salin, yan po ang katuparan sa mga sulat ni Propeta na itong si Hesukristo na anak ng Diyos, nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaias tungkol sa sinasabi ng Diyos sa kanyang anak. So hindi po talaga si Felix Manalo ang katuparan sa aklat ng Isaiah 46:11. Ganon din po si Ciro o si Cyrus ng hari ng Persian. At yan po ang mga katotohanan na ating mga narinig. Basa rin po tayo sa mga sulat ni Apostol Pablo na ito naman ang sinasabi, sapagkat sinasabi ko sa inyo
na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo at para ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. So, ibig sabihin, yung sugo, walang iba kundi si Kristo. Basa pa tayo ng ibang salin. Dito po sa Roma 3:25, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para iaalay ang kanyang buhay. So, hindi po ang sugo ay si Felix Manalo, maging man si Cyrus. Patunay na ang sugo ay walang iba kundi si Hesus Kristo. Basahin din natin sa ibang salin na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng daang-daang panahon sa pagpapainuhod ng Diyos. So, yan po ang katotohanan. At basa pa ho tayo, ituloy natin sa 26. Isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. So, si Kristo po ang tunay na sugo. Hindi po si Felix Manalo, ganun din si Cyrus. At ito pa ho, para patunayan natin na si Kristo nga po ang tinutukoy dyan, Galatia 4:4. Ngunit, nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. At ito pa ho ang sinasabi sa aklat ng sulat ni Juan 4:9, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So si Felix Manalo po ay hindi po siya makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sapagkat siya'y namatay. Hanggang ngayon hindi pa nabubuhay. Samantala yung katuparan na nakasulat, si Kristo'y namatay at muling nabuhay sapagkat sinasabi ng kasulatan, wala na sa kanya ang kamatayan. Sabi po ni Kristo, ito ang nakasulat sa Pahayag 1:18, ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako pero masdan mo, buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. Kaya nga po ang dalawang ito nagpapatunay na hindi sila nabuhay, bagamat sila'y patay. So wala pong kaganapan man kahit katiting ang pangako ng Diyos sa mga taong ito sapagkat sila'y namatay, hanggang ngayon ay nakalibing sa lupa ang kanilang mga katawan. At ang katuparan po doon sa sinasabi sa aklat po ng Isaias sa 46:11, walang iba ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. At basahin din natin itong unang Juan 4:9, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ito pa ang isa pang pangako sa sulat pa rin po ni Juan, unang Juan 4:14, nakita at pinatutuhanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. So yun po. So hindi po magiging tagapagligtas si Felix Manalo sapagkat ang katuparan na tagapagligtas walang iba kundi si Hesus Kristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos na buhay. Amen.